Good day, viewers. Our topic for today is creating conceptual framework and theoretical framework. So let's start. So first, let us define what is conceptual framework. So conceptual framework steers the whole research activity. So ito yung summary ng activity nyo sa the whole research from gathering the data to results and discussion and conclusion. So it serves as a map or rather that will guide you towards realizing your study objective or intent. So dito makikita mo kung saan na yung part ng research nyo, kung marami pa ba kayong tatrabahuhin, ano yung mga pupuntahan nyo, ano yung mga next na nagagawin nyo sa research. So it maps out the actions required in the course of the study given his previous knowledge of the other researchers' point of view and his observation on the subject of research. So dito, yung conceptual framework, so ito ay map nung research mo. Sabihin ko ito yung mga directions na napupunta. Then, itong conceptual framework mo na ginagawa mo, ito ay naka-base dun sa previous study na related dun sa study mo din. So, for example, si researcher 1. So, ito yung conceptual framework niya. So, nagkakanta ka ng study similar to that study ni research 1. So, ang gagawin mo, gagawa ka ng similar para marating mo din yung research na ginagawa niya. So, from others researchers, nakikita mo kung ano yung flow ng research nila. Then, makikita mo din doon sa conceptual framework na gagawin mo, yung paano yung flow ng research mo. So, let us differentiate yung conceptual framework and theoretical framework. So, sa conceptual framework, is a guide developed by a researcher to solve a particular problem that he wants to find solution. So, ito, ginawa mo lang siya para ma-solve mo yung parang kumbaga, ito yung stepping stones mo para ma-achieve mo yung solution sa problem. Then, si theoretical framework naman, so is based on theories and general representation of the relationship between variables. So, dito sa theoretical framework, dito tinitingnan mo yung mga variables ng research mo. Then, titignan mo dito sa yung mga independent variables, dependent variables. So, dito hindi siya yung parang pagkakasunod-sunod ng variables, kundi kung sino yung mga dependent saka independent variables, yun lang yung susunod niya. Kumbaga yung sa example number 1, yung dependent variable, nakasunod siya doon sa another variable. So, i-differentiate mo lang siya kung ano yung dependent, independent, then yung mga dependent, susunod sila doon sa variable na nakadepende sila. So, let us create yung theoretical framework. So, in creating theoretical framework, so, para mas madali nating maintindihan, so, naglagay ako dito ng isang example kung paano gumawa ng theoretical framework. So, ito, theoretical framework, base sa mga theories na nabasa nyo sa review of related literature. So, dito, let us read. So, Company X is struggling with the problem that many online customers do not return to make subsequent purchases. So, the management wants to increase the customer's loyalty and believes that improved customer satisfaction will play major role in achieving the goal. So, ito yung situation. Ngayon, the problem in this situation, many online customers do not return to make subsequent purchases. So, ibig sabihin nito, kumbaga wala nang nauulit na kumbaga kung nagbebenta ka ng gatas, kumbaga ikaw, pangailangan ng tao yan, hindi na uulit yung pagbili ng gatas. So the objective of the
the study is to increase the customer's loyalty and thereby generate more revenue. Siyempre nga, pagka yung nag-increase yung customer's loyalty, siyempre, yung income nyo sa ano, sa company, dadagdag. So, research question. So, how can the satisfaction of company X online customers be improved in order to increase customers loyalty? So, ito yung ano, yung mga tanong mo kapag andyan na yung problema. So, ito, hindi ka naman magpo-formulate agad ng theoretical framework dahil may naisip ka na agad na solution. So, ang gagawin mo, magbabasa ka ng mga ano ng mga articles, so mga published journals, 'yan. Para ano, magkaroon ka pa ng malawak na idea kung paano mo siya gagawan ng theoretical framework. Syempre kasi pagka once na gumawa ka ng ano ng theoretical framework, hindi mo pa alam yung mga variables na dapat mong malaman. So, ang gagawin mo is magbasa ka ng ano ng mga related literature and studies, yan, patungkol sa topic na napili nyo. So, ang gagawin natin ngayon, hanapin natin yung mga theories na ano na magbibigay sa atin ng variables. So, yun. So, dito, so ito na yung theoretical framework. So, paano ba yan? So, ito ay according to Thomasin. So, ito yung mga ano, mga tawag dito, yung mga published. So, according to Thomasin, both the so-called value proposition and other influences have an impact on the final customer satisfaction. So, dito nakita natin na yung ano, yung mga variables na ano na hinahanap natin sa ano sa paggawa ng theoretical framework. So, in his satisfaction model, in figure number 1, so ito yung figure na ito, Thomason shows that the word of mouth, personal needs, past experiences, and marketing and public relations determine the customer's needs and expectations. So, these factors are compared to their experience, and this comparison between expectation and experiences determines the customer's satisfaction level. So, Thomason's model is important for this study. So, bakit? It allows us to determine the both extent to which companies X customers are satisfied and where improvements can be made. So, ito, nakikita nyo na yung ano, yung mga factors affecting or yung mga variables na ano na nag-influence dun sa ano sa marketing strategy nyo. Kung paano kayo ma-increase yung loyalty ng customer. So, dito makikita nyo, dito may sinabi siya word of mouth, personal needs, past experiences, diba? Marketing and public relations, yan. Dito yung mga factors na ano, kumbaga sa research nyo, magbabasa kayo doon, pagka nabasa nyo yung mga past studies, ano yung mga factors na ano, na kinonsider nila. So, yun din yung, kung similar yung study yun din yung ano, the same, and kapag may naisip ka pa na ano na sobra pa doon sa ano sa or kulang yung ano factors na kinonsider nila doon sa ano sa theoretical framework nila, pwede ka magdagdag. Pwede ka ba din magbasa? For example, doon sa isang mga nabasa, wala yung ganitong variable din. Sa another naman, meron siyang ganitong variable. So, pwede mo silang pag-merge yung mga variables na nakita mo dun sa isang study. Ayan. So, ito, makikita mo dito, yung sa taas, these are dependent variables. So, paano mo masasabing ano, independent? Kapag ka independent variables ka, tulad nito, ito ay mga independent variables pala. So, ito ay independent. Bakit? Kasi si personal needs naman, hindi naman siya dependent sa amount. Ang mga dependent variable is yung needs and expectations. So, nakadepende sila sa word of mouth, personal needs, past experiences, and marketing and public relation. Yun yung mga variables na nakadepende si needs and expectations. So, these are, ito, again, this is independent,
Independent variable, independent variable. This is dependent, dependent variable. This is independent and also dependent variable. So, ganito mo ipapakita yung framework mo kung saan yung mga independent and mga dependent variables mo sa research mo. So, para makikita mo dyan kung para ma-achieve mo yung yung alam mo yung goal mo, aalamin mo yung mga dependent at independent variable. Tsaka gagawin mo siya ng theoretical framework. So, ngayon alam na natin yung paggawa ng theoretical framework. Proceed naman tayo sa conceptual framework. So, in creating conceptual framework, so before creating conceptual framework, you must finish the following. So, syempre, dapat meron na kayong research topic with working title. So, working title meaning hindi final yung title nyo. Pwede mong mabago base dun sa mga nabasa nyo research. And pangalawa, objective of the study with key concept or keywords na tinatawag. So, ito yung this will guide you in your research para hindi masyadong broad yung topic nyo. Kasi kapag hindi kayo nagkaroon ng key concept, tapos masyado kayong mataas malawak mag-isip. So, yung hindi nyo matatapos yung research nyo kasi nga hindi siya bounded. Hindi siya specific sa sa research. Then, ito, importante, review of related literature. Siyempre, dyan, kailangan tapos na yan. Kasi nga, dyan mo malalaman yung mga variables mo sa research, yung mga standards, yung mga kailangan malaman. So, related, readings, hindi ka basta-basta may jump out dyan. So, for example, sa concrete, meron tayong ACI, diba? Mga ASTM requirement sa pagmix ng mga concrete. Ayan. Then ito yung kanina yung natawag natin theoretical framework based on review related literature na nabasa nyo. So once na na okay na check na kayo, may research topic na kayo, may objective study na kayo, meron na kayong review related literature and theoretical framework, pwede na kayong gagawa ng conceptual framework. So, dito sa conceptual framework, so makikita nyo dito, it includes phases, step, inputs, and outputs. So, bakit yung mga ganyan? Kasi nga, it guides the whole process of the research. So, conceptual framework. So, dito sa conceptual framework, so, I think, dapat minimum of 4 phases sa conceptual framework or more, di ba? So ganito kasi yan. So yung phase it represent yung yung one set of activity dun sa research mo. Magkakaroon ka ng different phases kapag yung process mo dito ay hindi na siya kadugtong ng process mo sa kabila. Kunyari, phase 1 mo hindi siya karugtong ng phase 2. Diba? Then, yung inputs and outputs naman, so sa isang phase, meron tayong step. So, kada, bago ka mag-start ng isang phase, kailangan meron kang input. So, dito, for example, dito sa phase 2, meron tayo ditong, concept. This is the input to phase 2. And the output naman ito naman lumabas. Then yung output mo dito, yun yung magiging input mo doon sa pangatlo. Ay yung output mo magiging input sa next phase. And yung So kung makapasin niyo dito, parang cyclic lang yung yung process na to. Kumbaga, yung research na to is continuous. Hindi tumitigil. Kumbaga, tuloy-tuloy yung research mo hanggang ma-refine siya, hanggang maging flawless na siya. Diba? Kung sa first research mo malaki yung yung mga discrepancies, another research naman kapag tinuloy ito ng other researchers, diba? Ang nangyayari, nare-refine, kumbaga yung mga mali mo sa una hindi na nila uulitin, yung mga nakita kong findings to sa mga recommendations mo sa research mo, hindi na gagawin, yung mga maling methodology hindi na gagawin, yun. Kaya yung yung process nito, nare-refine research hanggang maging flawless na siya.
Ayun. So, dito sa isang phase composed of several steps. So, dito sa several steps na to, pwedeng 3, 4. So, dito sa step na to, kailangan hindi naman siya hindi naman siya required na sunod-sunod siya. Si step 1 kailangan depende sa step 2. Si step 2 dependent sa step 3. Pero may mga ganong situation na dependent silang dalawa. So, silang mga step. Pero pwede naman si step 4 is not dependent to sa step 1. Pero ganun. Pero kasi ang dito is yung numbering ng mga kumbaga na distinguish mo kung ano step na to, 'di ba? Kaya may numbering 'yan. Then dito, pwedeng si output mo maging dalawa, tatlo depende do sa sa phase na ginagawa mo. Sa phase na to, activity to, ang mapuproduce kong output dito tatlo. Pwede siyang maging yung tatlong output na yon, pwede siyang maging input sa phase 2, pwede siyang input sa phase 3. Ganon. So, nakikita nyo. Then, sa phase 2 naman ito, siyempre itong mga to, lalagyan nyo. Hindi naman required na na itong 5. Ito ay nakabase dun sa sa flow ng research nyo. Hindi pwedeng, kunyari, nakalagay dito is at 5. Gagawa kayo ng 5. Dito sa phase 2, 4. Gagawa kayo ng 4. Hindi. Depende yan sa sa activity ng isang phase. Pwedeng 10 yan, pwedeng 20 yan, pwedeng 15 yan. Basta hindi ka mag-i-skip ng process. So, yun ang ang kasi pagka nag-proposal defense ka, sabi nila, oops, may nilaktawan kang process. Kumbaga, sa paghalo ng semento, pinaghalo mo yung kunyari, pinaghalo mo yung yung buhangin, semento, graba. Nakabuo ka ng concrete. Pero ang nakalimutan mo is yung paghalo ng tubig. Example lang 'yon. So sa piso, meron tayong itong amalgamating materials. So dito yung yung first step dito is yung selection of specific brand of cement. 'Yun. So dito yung pinag-uusapan natin dito yung mechanical properties of concrete containing sugarcane bagasse ash as accelerating admixtures. So yan, dito sa phase 2 na to, for example, nakaproduce ako ng dalawang output. Meron akong controlled sample tsaka mixed sample. 'Yun, dalawa. Then yung itong dalawa na to, dalawang output na to is magiging input sa another phase. So that is phase 3, which is materials quality test. Dito pwedeng kasi dito sa na to, sa step na to, example sa ganitong activity, yung mga test na yan hindi naman sila dependent sa isa't isa. Kumbaga sa yung mga sample na to, yung controlled sample sa mixed sample sa compressive test ay compressive test ay tsaka tensile test, hindi naman sila kumbaga hindi naman prerequisite nung kada isa. Kunyari bago mag-compressive strength, mag-tensile strength muna, hindi ganoon. Kumbaga independent sila mga activity na to. Then pagkatapos yan, for example, natapos ka sa phase 3, meron kang test results. Ayun, yun yung magiging input mo sa subject assessment mo. For example, yung step 14, so multivariate analysis, and so on, and hanggang formulating conclusion. Then, pagkatapos nun, meron ka na conclusion, recommendation, then yung evaluation mo doon sa phase 4 mo, yun yung magiging input mo sa phase 1. So, bakit? Kasi dun mo nalaman kung saan ka nagkamali, ano yung mga nakalimutan mo i-consider, ano yung codes na dapat po talagang sundin, or for example, gumamit ka ng ibang codes. Example, dito sa Pilipinas, tapos nag-codes ka ng ibang bansa. So, mangyayari, tao dito, yung yung research mo hindi applicable sa sa site na pinili mo. Kung example sa Pilipinas mo gusto mong gamitin yung yung research mo na na-publish mo. So dito kung iba yung codes ng Pilipinas sa codes ng for example ng Japan or China, kung iba yung ginamit nila, hindi sila applicable kasi syempre ang isang factor diyan, iba yung klima natin, pangalawa iba yung soil profile ng ng ganito,
ay ng bansa. So, marami factors na ano na dapat i-consider. Kaya kapagka gusto mong i-apply yung ano, yung research mo sa within the country, kailangan ko ano yung mga ano, implementing codes sa ano sa isang country. Yun lang yung ano magiging guide mo. Para ano kapagka in-implement nila sa ano sa actual research yan or actual ano manufacturing to dito ano siya applicable siya. Kumbaga, wala ka ng ano, wala ka ng hesitation na ay baka mahina yan kasi sa ano sa ganito lang yung ano nila yung factors na kinonsider nila samantalang dito sa atin example yung wind value ay yung ano yung wind speed sa ano sa ibang bansa ganito lang yung maximum wind speed nila sa atin kasi umabot ng ano 300 kph mga ganun. So yun yung mga example na ano na kino-consider sa isang research. So dito, kaya makikita mo dito sa evaluation mo, itong evaluation na to, usually ito yung mga inputs na nakukuha mo sa mga fast research. Kaya ito yung pinaka-start niya, yung inputs mo dito sa ano sa evaluation ng other research. Papasok dun sa new research mo. Then hanggang mabuo mo yung research mo. So meron tayo dito example ng isang conceptual framework. So dito, evaluating physical and mechanical properties of load-bearing concrete hollow blocks using waste cockle shell powder as partial cement replacement. So dito, muna phase 1 muna, proof of concept. So ito yung ano yung number 1, step 1, estimating yan. Step 2, ito naman. Step 3, yan. Step 4. Then binox mo siya, meron ka ng phase 1. Then yung output ko sa phase 1, meron ako dito ang percentage of cockle shell and concrete mix ratio. Base doon sa past research ko. Siyempre, pagka nagbasa ka, makikita mo dyan yung mga percentage na ginamit nila, kung ano yung mga materials na dapat mong gamitin. Then, sa phase 2 is sampling methods. So, meron tayo dito yung pwede mong dalawang input. Meron tayo 5 and 7. Collecting of cockle shell and purchasing materials. And gradation of fine aggregates. Ayan. So, preparation of cockle shell powder. Then, mortar mixing. Sampling of concrete hollow blocks. And curing of samples. So, makikita nyo dyan yung process. Dalawa yung input. So, meron tayo ditong dalawang output pala, CHP with and without cockle shell and cement with cockle shell. So, ito ay ano lang sa HP, ito yung purely cement lang na with cockle shell. Yan, then phase 3, sampling and testing of sample. Yan, meron tayo dito ng test so, kung sa 11 compression test and water absorption test. So ito ay naka-dependent lang dun sa CHB. So ito naman cement test. Yung standard cement test natin. So ito yung phase 3 mo. Then yung output mo dito is yung test results mo. Then phase 4 is statistical analysis and evaluation. So, ito yung mga step na gagawin mo. Yan. Hanggang mabuo yung phase 4, then yung output mo is yung conclusion and recommendation. Yun yung mag-i-input mo. So, is the process. Tuloy-tuloy. Makikita nyo dito dalawa yung yung naging input sa isang step and dalawa yung naging output mo dito. So, dito yung powder mo, then yung CHP. Ayan. Pinasok mo sa other phase, yung input mo, ang output mo, test results lang. And ito. Ayan. So, dito, kapag ganito, so, kailangan ipapakita mo yung mga araw kung saan yung mga nakadepende yung mga activity or dito yung mga steps sa conceptual framework mo. So, papakita mo dyan kung saan dependent sila. Tulad nito, yung input po nakadepende dito yung 7 and 5 nakadepende dun sa output mo ng phase 1.
So, yun lang yung yung topic natin for today about conceptual framework. I hope na natuto kayo sa sa topic natin ngayon. So, kung may comment kayo or suggestion or any violent reaction, kindly message or comment down below. So, and huwag kalimutan mag-like, subscribe sa akin channel. Yun lang. Thank you.